Sinubukan niyang hagilapin ulit ang signal na yon, ngunit sadyang hindi na yon bumalik sa cellphone. Ngunit nung sandaling makalapit siya sa isang malaking puno, ay kumislap-kislap ang signal bar sa phone niya. Tiningala ni Erin ang malaking puno na mapagtanto na baka kailangan niyang umakyat sa puno para magkasignal. At dahil gusto niya na makausap ang kanyang mga kaibigan para makapag-update siya sa nangyayari sa buhay niya, ay nakyat niya ang puno. Ngunit gano'n na lamang ang disappointment nang maramdaman niyang wala pa rin siyang makalap na signal. At ngayon, hindi niya alam kung paano ba siya bababa sa punong ito dahil masyadong mataas. Isang malalim na boses ng lalaking putika na nakasakay sa isang kulay brown na kabayo ang kanyang narinig. Pinagmasdan ni Irene na bumaba ang lalaki sa kabayo at itali ito sa malaking puno kung nasaan siya. Psst! Sinitsitan niya ang binata na nagbalingalingan naman. Hey, I'm up here! Tiningala siya ng binata at bahagyang nanlaki ang mga mata nang makita siya sa taas na parang isang sloth na nakayakap sa sanga kung nasaan siya ngayon. Anong ginagawa mo riyan, miss? Takang-taka na tanong sa kanya ng binata. At nakita ni Irene kung paanong nag-ibang ekspresyon ng mukha ng lalaki na mapatingin nito sa ibabang parte ng katawan niya na kitang-kita nito mula sa ibaba. Si Irene naman ay nanlaki ang mga mata nang may mapagtanto. Nakasuot lamang pala siya ng isang kulay na puting dress ngayon, kaya kitang-kita ng binata ang kulay pula niyang panty mula sa ibaba. Hey! Stop looking at my panty! Ines na singhal niya dito. Hindi ko sinasadyang tingnan ng kulay pula mong panty, miss. Kasalanan ko ba na kitang-kita ko yan mula dito? Sagot naman ng binata. Nag-init ang buong mukha ni Irene sabay sabi ng, Bastos! At inabot ng isang kamay ang dress niya para subukan na takpan ang panty niya. Miss, huwag kang gagalaw, makukulog ka! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ew, Mom! Kailangan ko ba talagang manatili sa maputik at nakakadiring lugar na ito? Ang maarteng sabi ni Irene Choi sa kanyang inang si Mariel Choi. Yes, sagot ni Mariel sa anak. Hindi ko alam kung ilang buwan na kailangan nating manatili dito. Pero hanggang sa hindi pa pumapayag ang may-ari ng azucarera na ibenta sa atin ang kanilang lupain, kailangan nating manatili dito. Bakit po ba kasi kailangan ko pang sumama sa lugar na to, Mom? Ikaw lang naman ang may kailangan sa may-ari ng lupain dito. Why do I have to be involved in this too? Balang araw ay mapupunta sa iyo ang Choi Manufacturing. Dapat ngayon pa lang ay maging exposed ka na sa pamamalakad sa ating kumpanya. Nang sa ganon ay masanay ka at hindi mahirapan sa pamamalakad pagdating ng araw. Paliwanag ni Mariel. Ang totoo niyan ay may mas malalim na dahilan si Mariel kung bakit isinama niya ang kanyang anak sa probinsyang ito. Gusto niya na masanay din ang kanyang anak sa buhay probinsya at iwan ang kinaugalian nitong gabi-gabing pagpaparty sa syudad. Sa makatwid, gusto niya na bigyan ng leksyon ang pasaway niyang anak dahil hindi sa lahat ng oras ay malakas siya para pamahalaan ang natatangi nilang kumpanya. Kailangan ni Irene na maging responsable dahil hindi rin sa lahat ng oras ay bata ito para magbulakbol at magparty na lang gabi-gabi. Nakabusangot si Irene hanggang sa makarating sila sa isang bahay. Maganda naman ang bahay. May malaking puno sa tapat at mukhang presko, ngunit masyadong maliit. Wala pa nga siguro sa 1/4 sa mansyon nila sa Quezon City. Mom, akala ko ba magiging maayos ang tutuluyan natin dito? Naiinis na tanong ni Irene. Oo nga, maayos naman itong bahay natin. Nabili ko rin ito sa maayos na presyo. Mom, mukhang kulungan ng aso ang laki ng bahay. Do you want me to live in this very small house? Feeling ko konting galaw ko lang ay mababangga na ako. Gosh! Dahil sa sinabi ni Irene ay nagkatinginan ng mag-asawa na tumulong sa kanila na buhati ng mga gamit nila papasok. Si Mariel naman ay napailing na lang dahil sa sinabi ng nag-iisang anak niya. Minsan, sinisisi rin talaga ni Mariel ang kanyang sarili kung bakit lumaki ng ganito ang anak niya. Masyado niya kasi itong pinalaki sa luho.
Masasanay ka rin sa bahay na to kapag nagtagal na tayo dito. Hindi naman sobrang liit itong bahay. Sa katunayan ay malaki na nga ito para sa akin. Pinaikot pa ni Irene ang kanyang mata dahil sa sinabi ng ina. Sino ba naman ang malalakihan sa bahay na ito? Para kay Irene ay parang kulungan lang ng aso ang laki ng bahay nila. She felt suffocated. Ayaw niya kasi sa mga maliliit at makipot. Mabuti na lang at ang kanyang kwarto ay medyo maayos naman. Hindi sobrang laki tulad ng kwarto niya sa kanilang mansyon sa syudad, pero dahil malambot ang kama niya, ay okay na rin. Pero, kung may hindi man okay para kay Irene, iyon ay ang... Mommy! Mommy! Bakit walang internet dito? At nasa ng aircon? Dahil sa malakas niyang pagsigaw ay nagkukumahog na pumasok sa kwarto niya ang kanyang ina, kasabay ang mag-asawa na tumulong sa kanila kanina. Anong problema anak? Nasaktan ka ba? May ahas ba na kumagat sa'yo? Nag-aalala na tanong ni Mariel habang hinahanap kung saan ang masakit. Si Irene naman ay nalaglagang pa nga dahil sa panghuling sinabi ng kanyang ina. Sinabi niyo ba na posible na may ahas sa kwarto ko at anumang oras ay maaari akong kagatin? Ha? No! Pinapalinis ko ang bahay na to araw-araw at pinapasigurado ko na walang venomous na hayop ang papasok sa bahay. Paliwanag ni Mariel. Bakit ka ba kasi umiiyak? Mom, I wanna go home. Naiyak na maarte na sabi ni Irene sa ina. I hate snakes. What if pagising ko later, if nakatulog ako may katabi na akong snakes? Mom, I hate snakes. Mapatao man na ahas just like my father's mistress or a real snake. I hate them. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Ang asawa ko po ang naglilinis sa paligid ng bahay at sinisigurado niya na walang mga ahas sa paligid. Wika na ginang. How sure are you? May connection ba ang asawa mo sa mga ahas? Nagkausap ba sila at sinabi ng ahas sa kanya na, oh, don't worry buddy, hindi kami lalapit sa bahay na yan? Puno ng sarkasmo ang boses ni Irene. Irene! Pagalit na asik ni Mariel. Hindi ba sinabihan na kita sa ugali mong yan? Ilugar mo naman yung kamildetahan mo. Hindi kita panalaki na ganyan. Hinarap ni Mariel ang mag-asawa habang si Irene naman ay napairap sa hangin. Pasensya na po kayo sa ugali nitong anak ko. Sadyang may pagkadrago ng ugali nitong anak ko. Hayaan niyo po at pagsasabihin ko siya. Nako, ayos lang po yun, ma'am. Sanay na po kami kasi ganyan din po ang ugali ng kapatid ni Sir Blaze Stanford. Nangingiti pa na sabi ng ginang. Humingi pa muli ng pasensya si Mariel sa mag-asawa. Nahihiya siya sa inasta ng kanyang nag-iisang anak. Si Irene naman ay nag-cruise lamang ang braso sa kanyang dibdib at panay pa rin ang irap. Ano ba kasing dahilan at sumigaw ka anak? Tanong naman ni Mariel. Dahil walang internet here, mom. Paano ako makakapag-update sa mga friends ko kung walang internet dito sa bahay? And where's the aircon, mom? You know naman that I'm allergic to electric fans, diba? I need aircon. Marte na sabi ni Irene. Wala talagang internet sa lugar na to. Kahit saan ka magpunta ay bihira lamang may signal dito. Paliwanag ni Mariel na nagpalaglag muli sa panga ni Irene dahil paano siya mabubuhay nang walang internet. Sa internet na siguro umiikot ang mundo niya dahil marami siyang followers sa Instagram. At ang aircon baka sa susunod na linggo pa ikakabit, nasira raw kasi at may kalayuan dito ang pagawaan. At ngayon, hindi na alam ni Irene kung paano siya mabubuhay sa probinsya na ito. Lahat ng mga kailangan niya ay wala. Hindi nga siya makakapag-party kasama ang mga kaibigan niya. Hindi pa siya makakapag-update sa social media accounts niya at kailangan niya pa talaga na magtiis sa init dahil sa wala nga siyang aircon. My gosh, paano na lamang siya nito? Para naman siyang sinumpa sa lagay na to. Ano ba namang pagkakaabalahan niya habang nananatili siya sa probinsya na ito? Alangan namang bilangin niya ang lahat ng dahon sa lugar na to. Jeez, kung bakit ba naman kasi sinama pa siya ng kanyang ina? Sobrang maayos naman ang buhay niya sa syudad. Wala siyang trabaho at ang ginagawa niya lang ay magwaldas ng pera at magparty all night. Uminom ng alak at magpakalasing. Matutulog at ganun ulit. Ang buhay na meron siya noon sa syudad ay ang buhay na pinapangarap niya. But right now, ang buhay sa probinsya na ito ay ang buhay na sinusumpa niya.
Sa tingin ko ay magkakasundo ang anak ni Mrs. Choi at kapatid mo, Sir Blake. Sabi ni Tyrado kay Blake, na abala sa pagtatanim sa gitna ng putikan at ilalim ng mataas na sinag ng araw. Bakit po, Tay? Tanong naman ni Blake. Hindi mo pa ba nakikita ang mag-ina? Nakita namin sila kahapon dahil kami ang tumulong sa kanila papunta sa kanilang bahay. At ang anak ni Mrs. Choi ay medyo kasamaan ng ugali. Ibinalik ni Blake ang atensyon sa tinatanim niyang palay. Dumating na pala sila? Oo sir, kahapon lang. Sa katunayan ay hinahanap ka nga sa akin ni Mrs. Choi. Hindi mo ba sila bibisitahin sa bahay nila mamaya? No, alam ko naman kung anong sadya nila at nandito sila. Pipilitin lang nila ako na ipagbilis sa kanilang azucarera. Sagot pa ni Blake. At siya nga po pala, hindi ba't sabi niyo yung masamang ugali ng anak ni Mrs. Choi? Ano nga po ulit ang pangalan niya? Irene Choi. At oo, may pagkabastos ang ugali ng batang yon. Pero sa tingin ko, kaya ganun ang ugali na pinakita niya dahil sa hindi siya masaya na sinama siya ng kanyang ina papunta dito. Mukhang mabait din naman ang batang yon. Ay, kung gano'n ay huwag niyo pong hahayaan na makalapit si Naomi sa kanya. Ayoko nang madagdagan ng sakit ng ulo ko dahil sa kapatid ko. Sabi ni Blake. Masyado nang spoiled brat ang kapatid niyang si Naomi. Nangangamba si Blake na baka kapag nakilala ng kapatid niya ang Irene na yon ay mas lalo lamang na lumalang ugali ng kapatid niya. Samantalang hindi naman alam ni Irene kung paano niya pa mababawasan ang boredom niya sa lugar na ito. Kahit Netflix ay wala man lang. Plus, sobrang init pa talaga sa gabi dahil wala pang ang aircon. Ang mommy niya ay sobrang busy na sa trabaho habang si Irene naman na hindi alam kung ano ang gagawin sa buhay niya. Gusto niya nang bumalik sa Maynila at mag-party-party kasama ang mga kaibigan niya. Nasaan si mommy? Tanong ni Irene kay Manang Sabel, ang kasambahay nila dito. May pinuntahan lang na mahalagang trabaho ma'am. Baka mamayang hapon pa raw ang balik niya. Hindi na nagpaalam sa'yo dahil mukhang masarap daw po ang tulog ninyo. Tumango si Irene at buwagsakang balikat na lumapit sa lamesa para tingnan kung anong hinanda ni Manang for breakfast. Naupo na rin siya at nagsimula ng kumain. Mabuti na lang kagabi ay medyo malamig kaya nakatulog siya ng maayos. Bukas lang ang lahat ng bintana sa silid niya kagabi para pumasok ang malamig na hangin at makatulog siya. Wala po ba talagang place dito na may signal? Tanong ni Irene sa matanda. Pinagsabihan si Irene ng kanyang ina kagabi patungkol sa pakikitungo niya sa kasambahay nila. Pinagbantaan pa siya ng kanyang ina na kung hindi niya aayusin ang pakikitungo niya sa kanila ay ipi-freeze raw nito ang mga ATM niya. At hindi kaya ni Irene na mabuhay nang wala nun. Kaya naman sinubukan niyang maging nay sa kasambahay nila. Nako, wala iha. Hindi kasi mahilig ang mga tao dito sa mga cellphone na yan. Kaya nga madalas na pinapadala dito ng mga magulang ang anak nilang suwail at tulong sa cellphone para turuan ng leksyon. Sagot naman ni Manang Sabel. Hindi na ulit umimik si Irene. Alam niya rin naman na isa sa dahilan ng kanyang ina kaya siya sinama papunta sa lugar na ito dito ay dahil doon. Her mom wants her to be responsible. Ngunit sa isip ni Irene, ay bakit ba kailangan niya na maging responsible kung ang kanyang amay hindi nga rin naman naging responsableng ama at asawa? He is an irresponsible person. Saan ka pupunta, iha? Tanong sa kanya ni Manang Sabel nang makita siyang naglalakad palabas ng kanilang bahay. Maglilibot-libot lang po ako. Masyado na ako nababagot dito sa bahay. Tugon niya. Gusto mo ba na samahan na kita? Masyadong masukal dito sa lugar at baka maligaw ka pa. Hindi na po kailangan. Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi ako bata. Hindi naman sa ganon, iha. Nag-aalala lamang ako sa'yo dahil baka maligaw ka at hindi makauwi dito. Pinaikot pa ni Irene ang kanyang mata. Then don't worry about me, okay? Kayang-kaya ko ang sarili ko. Hindi na ulit nakipagtalo sa kanya si Manang Sabel. At hinayaan na siya na umalis basta binilin siya nito. Natatandaan kung saan siya dumaan dahil nakakalito raw talaga ang mga daanan dito sa kanila. Hindi naman pinansin ni Irene ang bilin sa kanya ng matanda dahil abala siya sa paghahagilap ng signal at nang makapag-message man lang siya sa mga kaibigan niya. Baka kasi nagtatampo ng mga yon dahil ilang araw na siyang walang paramdam sa kanila. Hindi rin siya nakapagpaalam sa kanila na aalis siya dahil biglaan ang pagsabi sa kanya ng kanyang ina na isasama siya nito papunta sa probinsya na ito. Yes!
Masayang sabi niya sa sarili na magkaroon ng at least 1 bar ang signal niya. Ngunit ang ngiti niya ay agad din na naglaho nang mawala iyon. Oh no! Nasaan ka na? Bumalik ka na sa akin! Sinubukan niyang hagilapin ulit ang signal na yon. Ngunit sadyang hindi na yon bumalik sa cellphone. At nang sandaling makalapit siya sa isang malaking puno, ay kumislap-kislap ang signal bar sa phone niya. Tiningala ni Irene ang malaking puno na mapagtanto na baka kailangan niya ng umakyat sa puno para magka-signal. At dahil gustong-gusto niya na makausap ang kanyang mga kaibigan para makapag-update siya sa nangyayari sa buhay niya at may makausap na ka-vibes niya, ay inakyat niya ang puno. Ngunit ganoon na lamang ang disappointment nang naramdaman niyang wala siyang makala pa rin na signal doon. At ngayon, hindi niya na alam kung paano ba siya bababa sa punong ito dahil masyadong mataas. Para siyang pusa, kayang umakyat sa mataas, ngunit hindi naman kayang bumaba. Maluha-luha na si Irene sa takot dahil sa tuwing susubukan niya na bumaba ay umihihip ang hangin kaya parang mahuhulog siya. Hiya! Malalim iyon na boses ng isang lalaking putikan na nakasakay sa isang kulay brown na kabayo. Pinagmasdan ni Irene na bumaba ang lalaki sa kabayo at itali ito sa malaking puno kung nasaan siya. Psst! Sinitsitan niya ang binata na nagpalingalinga naman. Hey! I'm up here! Tiningala siya ng binata at bahagyang nanlaki ang mga mata na makita siya sa taas na parang isang sloth na nakayakap sa sanga kung nasan siya ngayon. Anong ginagawa mo riyan, miss? Takang-taka na tanong sa kanya ng binata. At nakita ni Irene kung paanong nag-ibang ekspresyon ng mukha ng lalaki na mapatingin ito sa ibabang parte ng katawan niya, nakitang-kita nito mula sa baba. Si Irene naman ay nanlaki ang mga mata ng may mapagtanto. Nakasuot lamang pala siya ng kulay puting dress ngayon kaya kitang-kita ng binata ang kulay pula niyang panty mula sa baba. Hey! Stop looking at my panty! Inis na singhal niya dito. Hindi ko sinasadyang tingnan ng kulay pula mong panty, miss. Kasalanan ko ba kung nakita ko yan mula dito? Sagot naman ng binata. Nag-init ang buong mukha ni Irene sabay sabi ng, Bastos! At inabot ng isa niyang kamay ang dress niya para subukan na takpan ang panty niya. Miss, wag kang gagalaw, mahuhulog ka! Ngunit huli na ang paalala nito. Nawalan na siya ng balanse at tuluyan ang nahulog mula sa puno. Sa labis na gulat at takot ay malakas na napasigaw si Irene, sabay pinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit ang ipinagtataka niya ay kung bakit hindi masakit ang paglagapak niya sa lupa. Para siyang nakalutang ngayon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At doon niya napagtanto na kaya pala hindi masakit ang pagkalagapak niya dahil nasalo siya ng binata. Nasaktan ka ba? Tanong nito ngunit hindi ito pinansin ni Irene. Nakatitig lang siya sa gwapong mukha ng binata. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa at ang kanilang mga katawan ay nagdikit at sobrang gwapo ng lalaking ito. Makapal ang kilay, itim na itim ang kulay ng mata na binagayan pa ng mahabang pilik mata. Matangos ang tamang laki ng ilong, mapupula ang katamtamang labi. Matalas ang tabas ng panga, moreno ang balat, at kahit napawisan ay mabango pa rin. Para itong isang artista, ngunit manyak lang. At nang pumasok ngayon sa isipan niya ay agad siyang nagpumiglas. Bitawan mo nga akong manyak ka! Bitawan mo ako! Kumalma ka nga, miss. Hindi naman kita minama. Hindi na natapos ang binatang sasabihin dahil patuloy pa rin sa kakagalaw si Irene na para bang isang kitikite at panayang sigaw ng manyak, bitawan mo ako. Sa labis na inis ay walang ano-anong binitawan ng binata si Irene kaya bumagsak ito sa lupa at aray! Dahil sa sakit ay naluha si Irene kaya nag-alala rin naman sa kanya ang binata at muli siyang tinulungan na tumayo. Ayos ka lang ba? Nag-aalala na tanong ng binata. You asshole! Hindi mo na sana ako sinalo kanina kung ihuhulog mo lang din pala ako. Naiiyak rin na sigaw ni Irene sa lalaki. Ang sakit ng puwet ko because of you. Pasensya na. Nagigilty na sabi ng lalaki. At ang galit ni Irene ay mas lalo pang nadagdagan na magpagtanto na nalagyan ng putik ang kulay puti niyang bestida dahil sa pagkadikit niya kanina sa binata na puno ng putik. Oh my God, you're son of a... Ang dami kong putik dahil sa'yo. My goodness, you're not just a pervert and asshole.
Also as dirty as... Mas lalong dumami ang luha sa kanyang mga mata. Ang Chanel dress ko! At sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Alam mo ba kung magkano ang damit kong to, ha? Kahit kapalit pa ang kagupuhan mo, ay hindi mababayaran ng dress kong to. Wala tong katumbas. You mother! Namumula na ang buong mukha ni Irene dahil sa galit at ang luha niya ay wala pa ring tigil sa pag-akos. Ang binata naman ay hindi makapaniwala habang nakatingin sa kanya. Hindi lubos akalain ni Blake na ganito pala ang magiging resulta sa pagtulong niya sa babaeng ito. Kung alam niya lang na ganito ang mangyayari, ay hinayaan niya na lang sana ito na mahulog at mabagok ang ulo. Hindi man lang magpasalamat sa kanyang babaeng to. Talagang siya pang sinisisi nito at binubungangaan pa. Look, miss. Wala akong kasalanan sa nangyari sa'yo. Tinulungan lang kita. Kung hindi kita tinulungan ay baka nabagok na yung ulo mo riyan at pinagpipiestahan ka na ng mga insekto. Naiinis pa na paliwanag ni Blake. Kung bakit ba kasi umakyat ka sa puno yan na hindi mo naman pala kayang bumaba. Ngayon naninisi ka pa sa tumulong sa'yo. Naghahanap ako ng signal. Tinitigan ni Blake na mabuti ang babae. Unang tingin masasabi na agad na hindi ito taga dito sa probinsya. Marahil ay galing sa ibang bansa o sa syudad. At ang makakapagkumpirma na lang dito ay ang kagustuhan nito na humanap ng signal sa ganitong lugar. Walang signal dito sa lugar na to. Wala ba nakapagsabi sa iyo niyan nung dumating ka dito? Kaya mabuti pa umuwi ka na sa inyo. You don't understand. Kailangan ko ng signal. Magpapa-order ako sa friend ko ng new release na iPhone 15. Singhal naman ni Irene kaya napairap ang binata. Ikaw ang umalis. I don't need a maniac here. Baka kung ano pang gawin mo sa akin. Miss, kung talagang ang maniac ako, ay hindi ko pagkakainteresa ng kagaya mo. Pinutol nito ang sasabihin niya, kaya halos malaglag ang panga ni Irene. Bakit? Sinasabi mo ba na hindi mo ako magiging type? Galit na tanong ni Irene. Yes. Wala man lang pag-aalinlangan na tugon ni Blake. Meron na akong gusto, kaya huwag kang mag-alala. Wala akong masamang gagawin sa'yo. Hindi alam ni Irene kung makakahinga ba siya ng maluwag dahil sa sinabi nito o magagalit. Dahil parang sinasabi nito na hindi siya nito matitipuhan. Maganda naman siya. Sa katunayan nga'y napakarami nang nagkakagusto sa kanya. Pinag-aagawan siya ng mga lalaki sa syudad. Kapal naman ang apog ng lalaking to para maliitin ang ganda niya. Kahit na, wala pa rin akong tiwala sa'yo. Kaya mabuti pa, lumayas ka na dito. I don't wanna see your ugly face ever again. Manyak! Nauutal na sigaw niya. Nasarkastiko namang sinagot ng binata ng, kailan mo ba ako titigilan sa manyak na yan? Hindi ko nga sinasadya na makita ang pula mong panty. Malay ko bang nag-aalala sloth ka pala kanina sa taas ng puno? Di sana sa ibang puno ko na lang tinali ang kabayo ko kanina, 'di ba? Ang pisngi ni Irene ay mas lalo pang nag-init nang bangitin na naman ito ang kulay pula niyang panty. Asshole! Asik niya dito. You're a real asshole! I hate you so much! Sa sobrang inis at hiya niya ay iniwan niya roon ang lalaki. Pakiramdam kasi ni Irene kung mananatili pa siya roon kasama ito ay masusunog ng pisngi niya sa tuwing babanggitin nito ang kulay pula niyang panty. Nag-give up na rin kalaunan si Irene sa paghahanap ng signal dahil kahit anong gawin niya ay wala talaga siyang nahanap. Ngayon ang kailangan naman hanapin ay ang daan pabalik sa bahay nila. Kumakalabog na ng mabilis ang dibdib niya dahil hindi niya talaga mahanap ang daan pabalik sa kanila. Gosh, saan nga ba ako dumaan kanina? Tanong ni Irene sa sarili habang nagpalingalinga. Marami ang daan na nakikita niya at hindi niya alam kung saan siya nagsusuot kanina. I'm so stupid talaga. Of all, bakit ang daan pang nakalimutan ko? Kahit maliwanag pa naman dahil siguro ay 3:00 pa lang ng hapon, ay natatakot na si Irene dahil baka sa mga maririnig yung mga kaluskos, dagdagan pa ng malakas na ihip ng hangin. Baka kung may anong mabingis na hayop dito at kainin siya ng buhay. O kaya naman baka may multo o aswang dito. Mariin na napalunok si Irene dahil sa kanyang iniisip. Dahil sa takot ay kung saan nadaan na siya pumasok. Panay ang lakad niya ng mabilis ngunit napansin niya rin na tila mas lalo siyang napapalayo.
Natatandaan niya na wala naman ng mga malalaking puno na nakita niya ngayon sa dinaanan niya kanina. Mas lalong lumala ang takot na naramdaman ni Erin, pabilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit napapagod na rin siya. Lumapit si Irene sa isang malaking puno para sumilong dahil masyado rin na mataas ang sikat ng araw. Ang plano niya lang sana ay magpahinga ng ilang sandali dahil napagod na siyang kakalakad. Ngunit hindi naman namalaya ni Irene na nakatulog na rin pala siya sa ilalim ng puno na yon. At nagising lamang siya dahil nakarinig siya ng huni ng kabayo. Nang dahil sa gulat ay agad siyang napatayo at halos malaglag ang kanyang panga dahil sa gulat na mapagtanto na medyo madilim na ang paligid dahil sa papalubog na ang araw. Which means, mas lalo siyang mahihirapan na hanapin ang daan pabalik sa kanila. Mabuti na lamang at may paparating na kabayo kaya pumunta siya malapit sa kung saan ito dadaan. At tinaas ang kanyang kamay para pigilan ito. Nagulat ang lalaki na nakasakay sa kabayo. Kahit si Irene ay nagulat din. Dahil ang lalaki na nakasakay sa kabayo ay walang iba kundi ang manyak na lalaki kanina. Ano, naghahanap ka pa rin ba ng signal? Tanong nito nang huminto sa harapan niya ang kabayo. Mukha bang naghahanap ako? Ang mataray niya naman na tanong pabalik. Daan pabalik sa bahay ang hinahanap ko. Dagdag niya. Pinakalma muna ng binata ang kabayo at tila balak ng tumakbo palayo bago binalik ang atensyon sa kanya. Naliligaw ka? Yes, obvious ba? Tumaas ang kilay nito. At ngayon ay gusto mong tulungan kita na mahanap ang daan pabalik sa inyo? Yes, ayoko matulog dito, no? Sagot niya naman sa nagtataray pa rin na boses. Kung tutulungan mo ako na hanapin ang daan pabalik sa bahay, baka makalimutan ko ng pamboboso mo sa akin kanina. Maging magkaibigan na rin tayo. Pasensya na, may trabaho pa ako. At akmang papatakbuhin na ng binata ang kabayo, ngunit nagmamadali na muling nagsalita si Irene. Please help me. I'm sure hinahanap na ako ni mommy sa bahay. Kailangan ko nang umuwi. Tsaka paano kung may mababangis na hayop dito? Paano kung kainin nila ako? Don't worry, kabisado kong gubat na to. Walang mga mababangis na hayop dito. I mean, meron naman pero bihira lang kaya ligtas ang pagpapalipas ng gabi dito. What? Iiwan mo talaga ako dito? Hindi makapaniwala na tanong ni Irene at ang luha niya ay mas lalo pang dumami. Batid niya na bihira lamang ang taong dumaraan sa daan na ito lalo pat magagabi na. Swerte niya na nga lang at dumaan ngayong gabing ito ang pinata. Hindi niya kaya magpalipas ng gabi sa madilim na daan na ito. Natatakot siya sa kaluskos na kanyang naririnig. Hindi siya pwedeng iwan ng lalaking to. Don't leave me. I know deep inside you mabait ka naman kahit manya ka. Kaya please help me. Hindi ko kaya magpalipas ng gabi sa lugar na to. Umiiyak niyang sabi. Tiningnan siya ng ilang minuto ng binata. Kapag kuwan ay huminga ng malalim bago bumaba sa kabayo. Sumakay ka na. Malamig na sabi nito. Kumurap siya dito. Tutulungan mo na ako makauwi sa amin? Oo, ayaw mo ba? Salamat pero pwede bang tumalikod ka muna? Kaya nagtagpo ang kilay ng binata. Why? Baka silipan mo ako ulit at makita mo ulit ang panty ko. Huminga ng malalim si Blake para pakalmahin ang sarili dahil naiinis na siya sa mga paratang nitong babae sa kanya. Ngunit ginawa niya pa rin ang sinabi ng babae. Lumingon siya sa gilid para hindi niya makita ang pagsakay nito sa kabayo niya. Ngunit sa pagsakay ng babae ay biglang nagloko ang alaga niyang kabayo na si Damon. Marahil ay dahil sa hindi nito nakilalang babae kaya muntikan ng mahulog ang dalaga. Mabuti na lang at mabilis kumilos si Blake kaya nasalo niya naman muli ang dalaga bago pa ito mahulog. Ilang segundo na napatitig sa kanya ang nanlalaki na kulay asul ng mga mata ng dalaga. Nakita pa ni Blake ang mariin nito na paglunok. Bago pa man makapag-react ang dalaga ay binaba niya na ito tumikim. Baka sabihin mong may namanyak na naman kita. Tinulungan lang kita dahil baka mabago ka ng tuluyan. Inayos naman ng dalaga ang sarili. Thank you. Hindi na sumagot si Blake at tinulungan na lang na sumakay ang dalaga sa kabayo niya. Nang masiguro na komportable na itong posisyon ay lumapit siya sa may uluhan ni Damon para kausapin nito na maging mahinahon. Samantala,
Hindi naman namalaya ni Irene na napapatitig na pala siya sa binata na kinakausap ang kabayo niya. Kaya nang tumingala ito sa kanya ay hindi niya nagawang umiwas ang tingin. "Saan ka ba nakatira?" tanong ng binata. "Hindi ko alam. Hindi ko matandaan ang pangalan ng lugar at daan." "Kung ganon, explain mo sa akin kung anong itsura ng bahay ninyo. Baka sakaling alam ko." "Well, it's a small white house na may malaking puno ng mangga sa tapat ng bahay na nasa loob ng kulay puti ring gate. Alam mo ba kung saan yun?" Marahan na tumangong binata. "Yes, parang alam ko kung anong bahay ang tinutukoy mo." Nakahinga naman ng maluwag si Irene dahil doon. Ay, finally, makakauwi na rin siya sa kanila. Sa susunod talaga ay tatandaan niya ng mabuti ang dadaanan niya. Nasa may tabi ng kabayo ang binata habang naglalakad ito. Hawak-hawak nito ang tali ng kabayo. Malapit ito sa kabayo para siguro ay mabantayan kung sakali na magloko ulit ang kabayo. Mabuti na lang at mukhang kalmado naman ito. "Hey!" Pagtawag ni Irene sa binata na tumingala sa kanya, tinaasan siya ng kilay. "What's your name again?" "Bakit mo tinatanong?" "Para kapag minanyak mo ako ulit at magsumbong ako sa pulis, masasabi ko sa kanila kung anong pangalan mo." Umirap ito pero sumagot pa rin. "Blake." "Blake?" Aniya. Medyo pamilyar sa kanyang pangalan. Pero dahil common naman ang pangalan na yon ay pinagsawalang bahala niya na ang iniisip. Baka kasi may nakasalamuha lang siyang tao nung nasa syudad pa siya na Blake din ang pangalan kaya pamilyar sa kanyang pangalan ng binata. "I'm Irene. Irene Choi." Tipid na tango lamang ang sinagot sa kanya ng binata. Umabot ng ilang minuto bago muling binasag ni Irene ang katahimikan na bumalot sa kanilang dalawa. "Madalas ka ba sa gubat na to at kabisado mo ng lahat ng pasikot-sikot?" Tiningala ulit siya ng binata. Handa na si Irene sa pabalang na isasagot nito sa kanya kung sakali. Ngunit hindi niya ina-expect na matinong isasagot nito. "Yes, dito na ako lumaki kaya kabisado ko ng lahat." "Kung gano'n ay mga magsasaka rin ba mga magulang mo kaya dito ka lumaki?" "Yes." "But you're fluent in English. Para kang English native speaker when you speak English." Sabi niya kaya muling napatingala ang binata sa kanya. "No offense ah," agad niya rin sinabi. "May paaralan din naman dito sa lugar namin. Kaya alam namin ang magsalitang Ingles." Tinikom na ni Irene ang bibig niya pagkatapos noon. Wala na kasi siyang ibang masasabi sa binata maliban sa pagiging manyak nito. Mabuti na lang at sa tamang bahay siya dinala ng lalaking ito at hindi rin nagloko muli ang kabayo. "Irene! Mabuti na lang at nakauwi ka na. Nag-aalala na ako sa'yo. Malapit na rin umuwi ang mami mo." Salubong sa kanya ni Manang Sabel na naghihintay sa tapat ng gate at nagulat nang makita si Blake. May kung anong sinenya si Blake kay Manang Sabel na hindi napansin ni Irene dahil abala siya sa pagsubok na bumaba. Ngunit hindi niya kayang bumaba kaya tiningnan niya si Blake na may nangungusap na mata. Wala pa mang sinasabi si Irene ay nilapitan na nito ni Blake para tulungan ito sa pagbaba. Habang si Manang Sabel naman ay hindi alam kung ano ang magiging reaksyon sa nakita. "Niligaw po kasi ako kaya hindi ako agad nakauwi," sabi ni Irene kay Manang Sabel. "Hala, mabuti naman at nahanap ka nitong si Blake at nakabalik ka agad sa bahay." "Oo nga po," sagot niya bago tiningnan si Blake na sumakay na sa kabayo. "Magkakilala po kayong dalawa?" "Oo, iha. Kilalang kilala yang si Blake dito sa probinsya dahil sa mabait at maaasahan siya." Tinitigan niya si Blake na piniikot ng kabayo. Kung ganon ay mabait pala ang pagkakakilala ng mga tao dito sa lalaking to. "Alis na po ako." Paalam ni Blake at bahagya pa na yumuko kay Manang Sabel. Dahil sa pagkatulala niya sa binata ay hindi na naalala ni Irene na magpasalamat. Naaalala niya lang noong tumakbo na palayo ang kabayo nito. "Thank you for your help, Blake!" Sigaw na lang niya sa binata na hindi man lang lumingon. Pumasok na rin kaagad si Irene sa loob ng bahay matapos yon dahil nangangati na siya. Dahil siguro sa mga dahon na dumidikit sa kanya kanina. "Kuya, bakit ngayon ko lang umuwi?" Bungod na tanong ni Naomi sa kuya niyang si Blake nang pumasok ito sa loob ng kanilang bahay. Wala, may inaayos lang ako kanina,"
Sagot naman ni Blake sa kapatid. Inihintay mo ba ako? Oo kuya. Tumawag sila mommy. Gusto ka raw nila ulit makausap tungkol sa sinabi nila sa'yo noon. Tumango si Blake. Sige, tatawagan ko na lang sila mamaya pagkatapos ng dinner. Anong nilutong ulam nila manang? Adobo. Kumain ka na ba? Hindi pa, hinihintay kita. Sige, maliligo na lang muna ako at kakain na tayo. Sabihin mo na sila manang na ihanda na ang dining. Nilagpasan na ni Blake ang kanyang kapatid at umakyat na sa hagdan patungo sa kwarto niya. Pagkatapos niyang maligo ay bumaba na rin kaagad siya para makakain na sila ni Naomi. Kuya, I heard may babaeng anak daw si Mrs. Mariel Choi na kasamang pumunta dito sa probinsya. Sabi ni Naomi habang kumakain. Nakita mo na ba siya? Hindi pa. At nag-angat siya ng tingin kay Naomi. Bakit mo naman natanong? Wala lang, I'm just curious. Mabait kasi si Mrs. Choi, so I'm sure mabait din ang anak niya, right? Gusto ni Blake na mapailing. Kung alam lang nitong kapatid niya kung anong ugali ng babaeng yon, kung sa tingin ni Naomi ay masama ang ugali ng mga naging profesor nito na nagbagsak dito, ay mas malala pang ugali ng babaeng Irene Choi na yon. Hindi ko alam, siguro. Pagsisinungaling niya. Hindi naman ako interesado. At iniba niya na ang usapan. Siya nga pala, nakausap mo na bang mga professor mo? Sinabi na ba nila sa'yo kung anong pwede mong gawin para bigyan ka nila ng isa pang chance? Yes, pero hindi sila pumayag na mag-special project ang exam ako. Dahil sa pagbubulakbol ay bumagsak itong si Naomi sa exams nito. Kaya ang labas tila kailangan pa nitong bumalik sa third year. Leksyon na yan sa pagiging pasaway mo, sabi ni Blake kaya napanguso ang kapatid niya. Kakausapin ko sila dad about this. But make sure na maipapaliwanag mo sa kanila ng maayos. Hindi yung basta-basta ka nalang umalis sa bahay at sumusulpot dito. Kilala mo naman sila dad kuya. Hindi nila ako titigilan sa pagbubunga nila kapag sinabi ko sa kanila ang nangyari. Baka nga'y tanggalan pa nila ako ng allowance. Then, tanggapin mo kung anong magiging pasya nila. Kasalanan mo rin naman ang nangyari dahil mas inuna mo pang pagbubulakbol at makipag-away kaysa sa pag-aaral mo. Kuya, hindi ko kaya mabuhay ng walang allowance ano. I have high maintenance. Maarte pa na sabi ni Naomi. I know someone who can help me. Kumunot naman ang noo ni Blake. Sino naman yan? Ikaw? Bakit ako? Anong gagawin ko? Alam mo naman na sobrang crush na crush ka ng anak ng mga professor ng bagsak sa akin, di ba? Kahit pa isang beses ka pa lang nilang nakikita. Kaya naman, kung lalandiin mo ang mga anak nila, then sasabihin mo sila na kausapin ng mga dad nila na kaawaan ako at ipasa. Wala na akong problema. Your charm is the only thing that could help me. Mukhang masayang-masaya pa itong kapatid niya sa iniisip. Kaya naman pinitik niya ng malakas ang noon nito. At yan ang hindi ko gagawin. Problema mo ang nangyari sa grades mo, kaya bahala ka na humanap ng sarili mong solusyon. Malaki ka naman Kaya mo nga magbulakbol at gumala na mag-isa. Hindi mo talaga ako tutulungan, kuya. Nagmamakaawa na sabi nito. Kahit pa sabihin ko na tutulungan din kita na i-convince sila dad para hindi na ituloy ang plano nila. No. Ang problema ko sa kanila ay problema ko. Ako ang bahala humanap ng solusyon at kumumbinsi sa kanila. At kahit anong gawin na pamimilit sa kanya ng kanyang kapatid ay hindi siya pumayag sa gusto nitong mangyari. Ano nangyari? Tanong ni Blake sa mga sumunod na araw. Habang papunta siya sa bukid sakay ng kanyang kabayo ay may nadaanan siyang sasakyan na tila nasiraan sa daan. Nasiraan po kami sir sagot sa kanya ng lalaki. Ang kasama nito ay tinitignan ng makina. Mukhang matatagalan bago ko maayos to. Nasa makinang sira. Sabi ng lalaki na tumitingin sa sasakyan. Paano nang delivery natin ito? Pwede ko pang malaman kung anong i-deliver ninyo? Tanong ni Blake. Aircon po sir. Kanino niyo po i-deliver? Kay Mariel Choi po. Malapit na lang dito ang bahay ng mga Choi.
Maaari nyo na pong buhatin ang i-deliver ninyo kung kaya papunta sa kanila. O pwede ko naman kayong tulungan, maaari nyong isakay sa kabayo kung i-deliver ninyo. Agad na pumayag ang mga ito na tulungan niya sila. Sumakay sa kabayo niya ang lalaki na siyang hahawak sa aircon para hindi ito mahulog dahil wala siyang dala na panali. Hanggang sa makarating sila sa tapat ng bahay ng mga Choi ay paulit-ulit na nagpapasalamat sa kanya ang mga lalaki. Tinulungan din ulit ito ni Blake na ipasok sa loob ang aircon. Habang ang mag-ina na sina Irene at Mariel Choi ay pareho na nagulat nang makita ang binatang si Blake sa kanilang bahay. Lumapit silang mag-ina sa binata at bahagyang yumuko nang makita si Mariel Choi bilang pagbibigay galang. Si Manang Sabel naman ay sinamahan ng delivery man papunta sa kwarto ni Irene kung saan ilalagay ang aircon. Mom, siyang sinabi ko sa'yo, yung lalaking nanilip sa akin. Agad na pagbibintang ni Irene habang dinuduro ang binatang si Blake. Kaya mas lalong nagulat si Mariel. Huh? Gulat pa rin na sabi ni Mariel dahil hindi niya inaasahan na ang binatang si Blake Stanford pa lang sinasabi ng anak niya na nanmanyak daw dito. Siya talagang tinutukoy mo, anak? Yes, Mom! Binusuhan niya ako nung nasa taas ako ng puno. Sagot naman ni Irene sabay sinamaan ng tingin si Blaze. Magandang umaga, Ma'am. Magalang na pagbati ni Blake sa kanyang ina. Kung inyo pong mararapatin, maaari ko pong ipaliwanag sa inyo kung ano talagang nangyari sa amin ng anak ninyo. Pumayag naman ang kanyang ina na ipaliwanag ni Blaze kung ano nga bang talagang nangyari, habang panay naman ang pigil ni Irene sa kanyang ina na huwag makinig sa lalaking yon. Pasensya na talaga sa nangyari, iho. Iyon ang paulit-ulit na paghingi ng pasensya ng kanyang ina kay Blake nang marinig ang paliwanag ng binata. Pasensya na sa mga paratang sayo ng anak ko, pero maraming salamat sa pagtulong sa kanya. Wala pong problema sa akin yon, Ma'am. Nakangiti pa talaga na sabi ni Blake kaya mas lalo naman na nag-init ang ulo ni Irene. Irene, humingi ka ng pasensya kay Sir Blake sa mga maling paratang mo sa kanya. Galit na sabi sa kanya ng kanyang ina. No! Bakit naman ako hihingi ng sorry sa lalaking yan? Mataray niya pa rin sagot. Pinanglakihan siya ng mata ng kanyang ina. Irene, apologize to him. Ngunit pinag-cross lamang ni Irene ang kanyang braso sa kanyang dibdib at mataray na tinaasan niya pa ng kilay si Blake na napailing na lamang sa kanya. Ayos lang po sa akin kahit hindi na siya humingi ng pasensya, Ma'am. Mabait na sabi naman ni Blake. Naiintindihan ko naman po yung iniisip niya na ginawa ko. Pasensya ka na talaga, Sir Blake, ha. Hayaan mo at kakausapin ko tong anak ko tungkol sa ugali niya. Sabi naman ng kanyang ina na hindi na mabilang ni Irene kung ilang beses na nga bang humingi ng pasensya ang kanyang ina dito. Hindi alam ni Irene kung bakit ganito na lang ang respeto ng kanyang ina sa lalaking to. Wala naman siyang nakikitang ibang dahilan maliban sa gwapo ito. Naputo lamang ang paulit-ulit na paghingi ng tawad ng kanyang ina kay Blake nung dumating ang delivery man at nanghingi ng tulong kay Blake na kung maaari raw ay tulungan ito sa pagkabit ng aircon na agad naman na tinulungan ni Blake. Si Irene naman ay agad na sinundan si Blake para makausap ito. I can't believe pupuntahan mo pa talaga ako ngayon sa bahay para lang magpakampi kay Mommy. Sabi niya habang nakaupo sa kama. Abala si Blake na nagkakabit ng aircon. Ang delivery man ay nasa labas pa para tingnan ang likod ng aircon kaya hindi nito naririnig ang pag-uusap nila. Hindi ako pumunta dito para magpakampi sa mommy mo. I didn't even know she's here. Nandito ako para tumulong dahil nasiraan ang sasakyan ng mga magde-deliver ng aircon mo para makatulog ka ng mahimbing. Nilingon siya ng binata habang naka-numero 4 siya na nakaupo. Besides, sinabi ko lang naman sa kanyang totoo nangyari. Hindi naman talaga kita binosohan nung isang araw. You just assumed it happened. Just admit it, you came here on purpose. Sabi ni Irene sabay umirap siya. Yes, I came here with the purpose of helping the delivery men. Magpasalamat ka na lang dahil kung hindi ko sila tinulungan, hindi ka makakatulog ng mahimbing mamayang gabi. At puno ng sarkasmo na muli siya nagsalita. Do you really think na makakatulog ako na mahimbing knowing na nakapasok ka na sa loob ng kwarto ko? Bakit? Hindi ka ba makakatulog kakaisip sa akin? Or you're going to dream about me? Oh yes, hindi ako makakatulog sa takot na baka mapanaginipan kita at mamatay ako dahil sa bangungot.
Sarkastiko siyang sumagot kaya napataas ang gilid ng labi ng binata. Binalik na ni Blake ang tingin sa ginagawa. Yeah, maybe sa panaginip mo magkakatotoo ang sinasabi mong binosohan kita. Tumayo si Irene at lumapit sa binata na sandaling tiningnan siya. Tell me honestly, sino ka ba talaga at gano'n na lang ang takot sa'yo ni Mommy kanina? I'm just Blake, Miss Irene Choi. Paano naman matatakot sa akin ang mommy mo? I don't know. Tapat siyang sumagot. Hindi naman siya matatakot sa mukha mo because I admit may itsura ka naman. Or maybe nakita na kayo noon na tinakot mo siya, no? O baka naman you stole something from my mom. Mahina na natawa ang binata. Ganun ba talaga kasama ang tingin mo sa akin, Miss Irene Choi? From manyakis to magnanakaw na? Yes, sagot niya. I have a bad feeling for you. Well, tuluyan na humarap sa kanyang binata. I'm sorry to break it to you. Pero hindi ako masamang tao. Wala akong kahit na anong ginawa sa mommy mo. Ngayon lang kami nagkita. Maybe she was just very sorry dahil hindi man lang nagpasalamat sa akin ng anak niya kahit na iniligtas ka siya ng ilang beses at sa halip ay tinatawag pa rin akong manyakis. The moment I found out who you really are, at kapag may nalaman akong mali kang ginawa sa mommy ko para matakot siya ng ganun sa'yo, ako mismong magsusumbong sa'yo sa mga pulis. Dumukwang palapit sa kanyang binata para magka-level ng mukha nilang dalawa. Sure. Gusto mo ba samahan pa kita na magsumbong? Hindi na naalis ang inis ni Irene kahit pa hanggang sa nakabit na ng maayos ang aircon sa kwarto niya at makaalis ang binata. Oo nga't malaki ang pasasalamat niya kay Blake dahil sa paghatid nito sa kanya sa kanilang bahay noong naligaw siya. Ngunit nagagalit siya dito dahil mula noon ay hindi na ito maalis sa isipan niya. Hindi na rin siya nakatulog na maayos dahil ang binata na lamang ang laging laman ng utak niya. Kaya siya naiinis sa binata dahil sinisira nito ang sleep schedule niya dahilan para magkaroon siya ng isang pimple sa noo niya. Anak, bakit naman ganun ang pakikitungo mo kay Blake kanina? At bakit mo naman siya pinagbintangan na manyakis ganung tinulungan ka lang pala niya? Ang naiinis na wika ng kanyang ina. Dahil ganun pong nararamdaman ko sa kanya. I know he was peeing on my underwear that day. Alam niya nga pong kulay pula ang suot kong panty eh. Pagtatanggol niya naman sa sarili. At saka bakit po ba sa kanya kayo kumakampi gayong ako naman ang anak ninyo? Dapat tinampal niyo yung lalaki kanina. Hindi mo pa ba kilala ang binatang yon, Irene? I know him, Mom. He's Blake. Yes, he's Blake. Blake Stanford. Ang may-ari ng malawak na azucarera sa lugar na ito. Nalaglag ang panga ni Irene sa sinabi ng kanyang ina at hindi siya makapaniwala. Oh, wait, what? Siyang may-ari ng lupa na binabala kong bilhin para hindi na mauwi sa pagkalugi ang wine manufacturing natin. Hindi naman makapaniwala si Irene sa kanyang narinig. Hindi niya lubos maisip na ang Blake na yon ay ang sinadya nila ng kanyang ina sa probinsyang to. At ngayon, mukhang mas lalo tayong mahihirapan na makumbinsi siya na ibenta sa atin ang azucarera nila. Dagdag pa ng kanyang ina. Which means mas lalo tayong magtatagal sa lugar na to hanggang sa may imbiyar na siya sa atin at pumayag na siyang bilhin ang azucarera nila. Pero sa tingin ko ay malabo rin na mangyari yun dahil masyadong mabait ang batang yun. Bagsak talaga ang balikat ni Irene ang dahil doon. Ngunit ayaw niya na magtagal pa sa lugar na ito. Kahit pa may aircon na siya sa kwarto niya, ay hindi niya na talaga kaya na magtagal pa rito dahil wala ring internet. Hindi siya makapag-shopping kahit online man lang. Kaya naman pumayag siya sa pakiusap sa kanya ng kanyang ina na humingi siya ng pasensya kay Blake at subukan nito na kumbinsihin na ibenta sa kanila ang azucarera ng mga ito. Manang, saan ko po ba matatagpuan si Blake Stanford? Tanong ni Irene kay Manang Sabel ng sumunod na araw habang naghahanda ito ng almusal. Sa palayan nila, iha. Madalas siyang naroon. Hindi po ba't may azucarera sila? Bakit po madalas siya sa palayan? Oo, sa kanila nga yung azucarera.
Pero marami naman silang mga tauhan doon. Mas gusto ni Blake na magtanim ng palay. Naupo si Irene at nangalumbaba. Ganun lang po bang ginagawa niya araw-araw? Ang magbilad sa araw at magtanim ng palay? Meron din siyang kumpanya na pinapatakbo. Pero mas madalas lang talaga siya sa bukid. Tumango pa si Irene. Saan po papuntang palayan kung saan siya madalas? May mga dapat po ba akong tandaan sa mga daanan ko para hindi ako maligaw ulit? Bakit? Pupuntahan mo ba siya, Iha? Opo. Papunta naman ang asawa ko sa palayan kung nasaan si Sir Blake dahil araw-araw din siyang nasa bukid. Sumabay ka na lamang sa kanya nang sa gayon na hindi ka na maligaw ulit. At pumayag na nga si Irene na sumama na lamang kay Mang Razor at bago yon ay nagpahanda pa siya ng lunchbox para kay Blake na dadalhin niya sa binata. Nagtaka pa si Manang Sabel sa kanya ngunit hindi na nagtanong at ginawa na lamang ang pinapagawa niya. Nang makarating nga sila ni Mang Razor sa malawak na palayan na pag-aari rin daw ni Blake, ay agad na hinanap ng mga mata niya kung nasaan ang binata, ngunit hindi siya agad nito nakita. Ayun siya, Iha, sabi ni Mang Razor, habang nakaturo sa gitna ng palayan kung saan may isang lalaki na walang tigil na nagtatanim ng palay kahit pa nakataas ang sikat ng araw. Sandali lamang at tatawagin ko siya para sa'yo, sabi ni Mang Razor at lumusob na ito sa putikan. Napapangiwi pa si Irene habang nakatingin siya sa putik. Nang makalapit si Mang Razor kay Blake ay tinuro naman ito ang direksyon niya kaya lumingon sa kanya si Blake. Tinaas naman ni Irene ang kanyang kamay at kumaway siya sa binata. Bago naglakad palapit si Blake ay may kung ano muna itong sinabi kay Mang Razor. Pinagmasdan lamang ni Irene ang binata na lumakad palayo. Kahit na sobrang dungis ng suot na damit dahil sa putik ay ang gwapo pa rin ito sa paningin niya. Kung dala niya lang ngayon ang cellphone niya ay kukunan niya ito ng video at ilalagay niya sa IG stories niya kapag may signal na siya dahil sigurado na pagkakaguluhan ito ng mga followers niya. Anong ginagawa mo dito, Irene? Bakit hinahanap mo raw ako? Tanong sa kanya ni Blake nang nasa harapan niya na ito. Yes, I was looking for you. At pinakita niya dito ang dala niya. Look, may dala akong pagkain para sa'yo. Tinitigan ng ilang segundo ng binata ang hawak niya bago ibinalik sa mukha niya ang tingin. Bakit? Para saan? To apologize dahil pinagbintangan kita na manyakis. And I'm also here to tell you na I've already forgiven you. Na kahit nabalita mo ng panty ko. So, tinanggap mo na wala talaga akong kasalanan sa nangyari noon at magmamabuting loob lamang ako. At tumaas pang isang kilay nito. Yes, sagot niya na may plastic na ngiti. I accept my defeat. Mabuti naman kung ganun. Sige na, kainin mo na yung dala mo. Hindi pa naman ako nagugutom. Sad ng binata kaya sa isip ni Irene ay baka kaya ayaw nito na kainin ang dinala niya at siyang gustong kumain noon ay dahil may hinala ito sa kanya. Dinala ko to para sa'yo. Bakit gusto mo na akong kumain ito? Tanong niya. Hindi ko to nilagyan ng laso, no? Hindi ko rin dinuraan. Tumaas ang sulok ng labi nito. Wala naman akong sinabi na nilagyan mo ng laso o dura yung dala mo sa akin. Why are you so defensive? Naghihinala na tuloy ako. May pang-aasar pang tono ng boses nito. What do you think of me? Kahit galit ako sa'yo, hindi kita lalasunin, ano? Mas lalo na pangisi si Blake dahil sa sinabi niya. Kapag kuwan ay dumukwang ito palapit sa kanya sabay sabi na, Oh, so you admit that you're still mad at me? Napalunok siya ng mariin. Sa sobrang lapit ng mukha ng binata sa kanya ay halos maduling na siya. Hindi na. Tumaas ang isang kilay ni Blake. Kahit pa wala itong sinasabi, para bang ang mga mata nito ay mismo nagsasabi sa kanya ng, Oh, really? Kaya ang ginawa ni Irene ay tinulak niya ito palayo sa kanya. Okay, fine. I'm still mad at you but a little bit na lang. Pero kung hindi mo kakainin tong dinala ko para sa'yo, I will be very mad. At nagtaray pa siya. Mahina naman na natawa si Blake sa kanya. Okay, kakainin ko yan, mamaya. Halos kakakain ko lang ng almusal eh. Almusal? Mag-11 na, nag-almusal ka pa lang?
May sarkasmo ang tono ng boses niya. Yup, sagot naman ito. At dahil mukhang nagsasabi naman ito ng totoo ay naniniwala siya. Kinuha ni Blake ang dala niya at nilagay yon sa ilalim ng isang malaking puno kung nasaan din ang ibang mga gamit nito. Wala ba kayong hot here na maaaring silungan? Mainit eh. Tanong niya habang ginagamit ang kanyang kamay para magpaypay. Meron, kaso malayo mula dito. Bakit hindi ka magtayo ng hot dito para may masilungan ako pag nandito ako? Bukas, sisimulan ko na magtayo ng kubo dito. May mga materyales na magagamit na. Sabay tinuro nito ang mga materyales na gagamitin nito sa pagtayo ng kubo na nasa malapit. Hindi ko pa maasikaso sa ngayon dahil kailangan ko pang magtanim. Tumango naman si Irene at pinagmasdan ang binata na uminom ng tubig. Napatitig pa siya sa pagtaas-baba ng Adam's apple nito. May nakikita siyang putik sa leeg nito at pinipigilan niya lang kanyang sarili na huwag abutin yon. Marami ka pa bang kailangang itanim? Tumingin sa kanya si Blake at tumango. Oo, kailangan namin makalahati yan. At tinuro nito sa kanya kailangan nilang taniman at halos malaglag ang panga niya sa lawak nun. Wala ba kayong katulong na magtanim? Kayo lang ba ni Mang Razor? Meron, mamaya pang dating ng iba. Then, can I help? Tanong niya. Bigla kasing gusto niya ring masubukan ang hilig gawin ng binata. Huh? Nagulat ang binata sa kanya. I want to help you, pwede ba? Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Nang ganyan ang suot mo? Oo, bakit? May problema ba sa suot ko? Sino ba namang nasa tamang katinoan ang magsusuot ng kulay puting bestida para lang magtanim ng paalay? Tanong ng binata na puno ng sarkasmo ang tinig. Baka mamaya sisihin mo na naman ako kung maputikan yung suot mo. At sasabihin mo na naman na walang katumbas ang halaga niyan kahit pang kagwapuhan ko. Gusto ni Irene na matawa dahil natatandaan pa rin pala nito kung anong sinabi niya doon. Don't worry, hindi press itong suot ko ngayon dahil alam ko na pupunta ako sa bukid. Pwede mo putikan to. At wala rin namang nagawa si Blaze dahil sa mapilit siya. Iniwan niya na lang ang suot niyang tsinelas at lumusog na siya sa putik. Diring-diri pa si Irene sa malambot na putik na para bang kinikiliti ang paa niya. Blake, kinakabahan na tawag niya sa binata na nasa kanyang unahan. Nilingon siya nito at tinaasan siya ng kilay. I think I'm stuck. Bumaba ang tingin nito sa paa niyang baon na sa putik at hindi niya na mahugot. Napailing ito at lumapit sa kanya. Nilahad nito ang kanyang kamay sa kanyang harapan na agad niya rin naman tinanggap. Tinulungan siya nito na makaahon doon ngunit nang hindi niya talaga nagawang makaahon ay mas lumapit ito sa kanyang harapan at nagsalita. Bubuhatin na kita. Tumango naman si Irene dahil natatakot na siya dahil tila palalim na ng palalim ang inaapakan niya. Kumapit siya sa balikat ng binata nang buhatin na siya nito. Thanks. Nahihiya na sabi ng ibaba na siya nito ulit. Sundan mo lang inaapakan ko para hindi ka na ma-stuck ulit. At sinunod niya ang sinabi nito. Kung saan ito umaapak ay doon din siya. Hanggang sa makalapit sila kung nasaan si Mang Razor na nag-abot ng itatanim para kay Blake. Here. Inabutan siya nito ng ilang peraso na kailangan niyang itanim. Tinanggap niya iyon at pinanood si Blake kung paanong gagawin ngunit hindi niya makuha. Kaya lumapit sa kanya si Blake, hinawakan ng kanyang kamay at ginabayan ang kamay niya sa tamang pagbaon ng pananim na palay sa lupa. Gawin mo lang tong ginagawa ko para mas madali mong matututunan. Hindi mo kailangan na maging mabilis agad sa pagtatanim dahil baguhan ka pa lang naman. Ngunit sa halip na makinig si Irene sa sinasabi nito, ay mas iniisip niya pang malapit nilang mga katawan. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya maitatanggi na kahit pa sobrang tirik na ang araw at kanina pa nagtatanim si Blake ay mabango pa rin ito. Hindi pa rin ito amoy araw. Nakuha mo ba? Tumingin sa mukha ni Blake kaya lumingon din siya dito. Ilang segundo na nagtagpo ang kanilang mga mata at si Irene din ang unang umiwas dahil pakiramdam niya ay nasusunog ang pisngi niya. Marahil ay dahil sa taas ng sikat ng araw ngayon. Oo, nakuha ko na. Pagsisinungaling niya kahit pang totoo ay wala naman talaga siyang naintindihan sa mga sinabi nito kanina.
Tumango si Blake at lumayo na rin sa kanya para ipagpatuloy ng pagtatanim. Sinubukan naman ni Erin na tandaan ang mga sinasabi kanina ni Blake. Hinahalongkat niya sa kanyang isipan kung paano nga bang gagawin niya, ngunit sadyang walang pumapasok sa utak niya kaya kahit anong klase na lang ang pagtatanim niya. Tagaktak na rin ang pawis niya. Napatingin siya kay Blake nang bigla nitong lagyan ng salakot ang kanyang ulo. "Mainit, suot mo yan," sabi nito sa kanya. Mas nagiinit ang kanyang pisngi at marahan siyang tumango. "Salamat." Ang hindi alam ng dalawa ay may mga mata na nakatingin sa kanila mula sa malayo at kumukuha pa ng pictures para ipadala sa magulang at ipagmayabang ang nakikita. Dumating na rin sa ilan pa sa mga manananim na bumati kay Blake at nagulat pa nang makita siya ngunit hindi na masyadong nagtanong. Paglipas ng ilang minuto ay muling nagsalita si Blake. "Mainit na, baka sumakit ang ulo mo kung magbibilad ka pa rito. Umahon ka na muna kaya at manood ka na lang sa amin." Sige," tugon niya naman kasabay ng marahan na pagtango. "Doon na lang muna ako sa ilalim ng mangga." "Okay, magpahinga ka na lang muna doon. Aahon din naman kami maya-maya." Dahil hindi niya na nga talaga kaya ang init dahil parang sinunog na ang balat niya ay tumango na siya. Tumalikod at akmang lalakad na paalis. Ngunit nung sandaling itaas niya ang kanyang kamay para humakbang, ay may nakita siyang bulate na nakapulupot sa binti niya. Napatili siya at dahil sa takot ay natumba pa siya kaya puro putik na ang likod niya. Agad naman siyang dinaluhan ni Blake. "Anong nangyari? Okay ka lang ba?" Puno ng pag-aalala ang boses nito. Maging ang mukha nito ay nabalot na ng pag-aalala. May bulate! Take it away from me!" Maluha-luha na siya sa sobrang takot. Agad naman na kinuha ni Blake ang bulate sa binti niya at tinulungan siyang tumayo. Dahil sa labis na takot ay tuluyan na siyang napaiyak at napayakap siya ng mahigpit sa binata na agad din naman siyang inalo at pinatahan. Patuloy siya sa pag-iyak habang nakasubsob ang mukha sa dibdib ng binata. Hanggang sa namalayan niya na lang na para bang lumulutang na siya sa hangin dahil binuhat na pala siya ni Blake. Susunod ay kinausap ito ni Mang Razor. "Mang Razor, dadaling ko lang muna ito sa talon para doon na siya maglinis ng sarili. Babalik na lang po kami mamaya rito." Sige iho, mag-iingat kayo." Buhat-buhat siya ni Blake na naglalakad sa putikan at nakakaramdam siya ng hiya dahil para siyang bata na buhat nito. At nag-aalala rin siya na baka'y nahihirapan nito o nabibigatan sa kanya. Nilayo niya ang kanyang mukha dito. Pwede mo na akong ibaba, baka'y nahihirapan ka na." "Bubuhatin na lang kita," sabi nito tumingin sa mga mata niya. "Baka'y may mga bulate ulit dito. Magaan ka lang naman kaya hindi ako mahihirapan." Sigurado ka ba?" Tumango naman si Blake. Tuloy pa rin ito sa paglakad. Hindi na lang nagpumiglas at masyadong kumilos si Irene para hindi na mahirapan sa kanya si Blake. Nung wala na sila sa putikan ay saka lamang siya nito binaba. Lumuhod sa kanyang harapan para isuot sa paa niya ang tsinelas niya. Nagpaalam saglit na may kukunin lang sa ilalim ng mangga at muling lumapit sa kanya. "Kaya mo bang maglakad o bubuhatin na lang ulit kita? Malapit lang naman dito ang talon kung saan maaari kang maghugas." Tanong sa kanya ni Blake. Hindi na, maglalakad na lang ako," sagot niya. Sinigurado pa ni Blake kung talaga bang kaya niya nang maglakad at nang sabihin niyang oo ay naglalakad na sila papunta sa talon. Habang magkasabay silang maglakad ay hindi maiwasan isipin ni Erin na talaga nga namang nagkamali siya ng unang akala sa binata. Mabait nga talaga ito at matulungin. Maganda ang kulay asul na tubig ng talon nang makarating sila. Manghang-mangha siya sa kanyang mga nakikita. "Maaari kang maghugas dyan para mawala mga putik. Maging ang buhok mo ay may mga putik pero maghihintay ka muna ng ilang sandali bago mo basain ang ulo mo ha para hindi mabigla. Masyadong mainit kanina. Baka magkasakit ka pa kung bibiglain mo sa tubig ang sarili mo." Sabi sa kanya ni Blake na sinunod niya naman. Naghugas muna siya ng kanyang paa na sobrang dami ng putik. Naghintay siya ng ilang minuto bago niya binasa ang kanyang katawan at buhok. Nang aakit ang ganda ng talon at presko naman ng tubig. Gusto niya na mag-swimming, kaya naman ay hinarap niya si Blake na noon ay nakaupo sa isang malaking bato at siya ang pinagmamasdan. "Pwede ba akong lumangoy?" Paalam niya sa binata na tumango. "Yes, sige, babantayan na lang kita." "Hindi ka ba magsiswimming?" "Hindi, pagod pa ang katawan ko."
Wika nito. Tumango naman siya at lumusong na sa tubig. Napaka-presko ng tubig kaya pabalik-balik siya sa paglangoy. Pumunta pa siya sa ilalim ng nahuhulog na tubig. Ganun pa man, kahit inaabala niya na ang sarili ay hindi pa rin maalis sa kanyang pakiramdam ng mga mata ni Blake sa kanya. Nakaupo lamang ang binata sa bato at siyang pinagmamasdan. Nang umahon si Irene ay doon niya lamang napagtanto na sobrang bakat na pala ang suot niyang underwear. Mabuti na lang at partner naman ang suot niya ngayon. Black na bra at black na panty. Ganun pa man ay nagiinit pa rin ang buong mukha niya kahit nakakaahon niya lang sa tubig dahil para bang naka-bra at panty na lang siya ngayon sa harapan ni Blake. Tila napansin naman ng binatang pagkailang niya kaya tumayo ito. Lumingon sa nahuhulog na tubig at nagsalita. May isa pa akong t-shirt dito, hindi ko pa ito nasusuot. Isuot mo na muna para hindi ka lamigin. Sabay inabot dito ang damit sa kanya. Napangiti naman si Irene bago siya lumapit at kinuha ang damit na hawak nito. Salamat, nahihiyang sabi niya. Sa sumunod na linggo ay lagi siyang nasa bukid kasama si Blake. Ginagawa niya talaga ang lahat para mapalapit sa binata. At mas lalo niya lang napatunayan na mali nga talaga ang first impression niya kay Blake dahil ang binata na siguro ang pinaka-gentleman na lalaking nakilala niya. Kahit na marami itong trabaho sa bukid, ay binabantayan at inaalagaan pa rin siya nito sa tuwing bumibisita siya. Sa totoo niyan ay nawala na sa isip niya kung ano nga bang dahilan niya kung bakit niya sinusundan ng binata. Unti-unti na rin niyang nagugustuhan ang buhay sa probinsya na ito na nawala na sa isipan niya ang kagustuhan na bumalik sa syudad na kanyang kinalakihan. Alam niya rin kasi na kung babalik na siya sa syudad ay wala rin naman na doon si Blake. Manang, maaari niyo po ba akong tulungan na mag-bake ng cookies mamaya? Dadalhin ko po sa bukid. Mabait na pakiusap ni Irene kay Manang Sabel na agad na pumayag. Si Mariel na noon ay nakaupo sa hapag at doon niya tinatapos ang kanyang trabaho ay napaangat ang tingin sa kanyang anak. Pansin ni Mariel ang pagbabago sa ugali ng kanyang anak. Hindi na nito bukang bibig ang pag-uwi sa Maynila. Hindi na rin ito puro reklamo. Ni hindi niya na nga ito nakikita na nakasubok na maghanap ng signal dahil lagi na nitong kasama si Blake. At naging mabait na rin ang pakikitungo ni Irene sa ibang tao, lalo na sa kasambahay nilang si Manang Sabel at sa asawa nito. Hindi na parang dragon na bubuga ng apoy ang kanyang anak. At masaya si Mariel sa pagbabago sa ugali ng nag-iisa niyang anak. Tunay na isang magandang desisyon ang isinama niyang anak sa probinsya at ilayo sa magulo na syudad. Tila napapadalas na ang pagiging magkasama niyang dalawa ni Blake Hindi mapigilan na komento ni Mariel. Nilingon ni Irene ang ina. Opo, kaibigan ko na rin po ang anak na babae ng ilan sa mga magsasaka roon. They're nice. Mabuti naman kung ganon. At mukhang mabait sa'yo si Blake. Nakausap mo na ba siya tungkol sa kanilang azocarera? Naglahong ngiti ni Irene. Hindi pa po, Mom. Naghahanap pa ako ng time na sabihin sa kanya. Ang totoo niya nawala na sa isip ni Irene na iyon ang dahilan kung bakit siya lumapit kay Blake. Na kailangan niyang kumbinsihin ang binata na ibenta sa kanilang azocarera nito. Masyado na ata siyang nag-e-enjoy sa presensya ni Blake na pati ang galit niya dito noon ay parang bula na naglaho. Don't force yourself. Ayos lang. Kung matagalan pa bago mo siya makumbinsi na ibenta sa atin ang azocarera niya, hindi naman ako nagmamadali. Wika ng kanyang ina. Tumango naman si Irene at bahagyang ngumiti. Sa totoo niya na hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng guilt ngayon na naisip niya kung ano nga bang tunay niyang sadya at naging malapit siya kay Blake. Hindi naman siya nakakaramdam ng guilt noon kahit na marami na siyang nasaktan. Ngayon lang. Pinilit na lang ni Irene sa kanyang sarili ang pakiramdam na yon bago siya pumunta sa taniman ng palay kung nasaan si Blake. Ngunit ang munting ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho nang makita niya na may isang magandang babae na kausap si Blake. Tumatawa pa si Blake nang ibato ng babae ang isang damit na sinalo naman ni Blake at ginamit na pamunas sa pawis. Lumapit na rin si Irene sa kanila na sabay na napatingin sa kanya. Nagtatanong pa ang mga mata na muling tumingin ang babae kay Blake. Oh, nandito ka na pala. Nakangiti pang sabi sa kanya ni Blake. Oo, may dala ko sa'yo. At pinakita niya dito ang dala niyang cookies. Wow! What's that? Are those cookies? Masaya na tanong ng babae na kumislap ang mga mata.
Tumango siya na may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Oo. Pwede rin ba ako makahingi? Is that for Blake, right? I love cookies too. Oo naman, sagot niya. Kinuha na sa kanya ng babae ang hawak niya at agad yun na binuksan. Kumuha ng isa at kinain. Napailing naman si Blake sa inasta ng kanyang kapatid. Sa isip ni Blake, ngayon na magkasama ng kanyang kapatid at si Irene na parehong ugali, ay tiyak na mas lalong sasakit ang ulo niya. Noon pa man gustong makita ni Naomi si Irene, habang hindi man lang sumagi sa isip ni Irene na baka magkapatid ang dalawa. Ang nasa isip niya ay baka may relasyon sila o girlfriend ni Blake ang babae. Masyado kasing malapit ang dalawa at madaldal din ang babae, kahit na medyo maarte. Ikaw bang nag-bake nitong cookies? Ang sarap ah! Sabi sa kanya ng babae na hindi niya pa rin alam kung anong pangalan. Oo, ako nga. Nagpatulong na ako kay Manang. Sagot niya naman at tumango ang babae. Magdahan-dahan ka naman sa pagkain, Naomi. Naiiling na paalala ni Blake. Baka mabulunan ka kung ganin ka kumain. Akala mo'y pinapagutuman kita. Nasa ilalim ng punong tubig. Shut up! Uubusin ko to eh. Tirahan mo naman ako, hindi mo ba narinig na para sa akin daw yan? Umirap ang babae. Oh, I don't care. What's yours is mine anyways. At habang nakikinig at pinagmamasan niya ang pagbabangayan ng dalawa na kulang na lang ay magsabunutan, naisip ni Irene na tila nagkamali siya ng akala na girlfriend ni Blake ang babae. They're acting like they're siblings. Ganon kasi ang trato ng mga kaibigan niya sa mga kapatid nila. Parang magpapatayan na kung mag-asaran. Hello, nakalimutan ko nga pala na magpakilala sa'yo kanina. Sorry, inuna ko kasi naubusin ang cookies mo. I'm Naomi Stanford nga pala, kapatid ako ni Blake. Masaya na pakilala sa kanya ng babae at hindi nga siya nagkamali sa pangalawa niyang iniisip. Magkapatid lang talaga ang dalawa at halos gusto ni Irene na sampalin ang kanyang sarili dahil sa inisip niya kanina. Awkward siyang ngumiti at saka tinanggap ang pakikipagkamay nito. Hi, I'm Irene. Yes, kilala kita. Madalas akong may marinig tungkol sa'yo. Huh? Bakit? Madalas ba ako mabanggit ng kuya mo? No? Ba't madalas kayo mapag-usapan ng mommy ko sa amin? Mabait daw kasi ang mommy mo. Sagot nito. At nakaramdaman naman ng konting disappointment si Irene dahil akala niya pa naman ay si Blake ang madalas na nagbabangkit sa kanya. Pero bakit nga ba umaasa pa siya? Hindi ko alam na close pala kayo ng kuya ko? Hindi naman. Madalas lang talaga ako dito dahil gusto kong panoorin silang magtanim ng palay. Gumuhit ang isang makahulugan ng ngiti sa labi ni Naomi at saka tumango ito. No wonder. Bakit tila mas napapadala si kuya dito? Anong ibig mo sabihin? Kasi may nag-a-admire sa kanya. Sagot ni Naomi bago tinanaw ang kinaroroonan ni Blake na abala na rin sa pagtatanim. Is he nice to you? You know, treating you nicely or masungit? Masungit siya sa akin nung una dahil meron kami hindi na pagkasunduan. Pero mabait naman na siya sa akin ngayon. Bakit mo naman natanong? Wala naman, I'm just asking. At muling makahulugan ng umiti sa kanya si Naomi. You know you're beautiful. May boyfriend ka na ba? Umiling siya. Wala na. Wala na? Oo. Tumango siya. We broke up months ago. Bakit? He cheated? Nope. It was a mutual decision, sagot niya. Ngumiti si Naomi at tumango. That's good. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Naomi kahit pa hanggang sa makauwi sila sa kanilang bahay na pinagtaka naman ni Blake. Para kasing nanalo sa loto ang ngiti ng kapatid niya at sa totoo lang ay natatakot na siya. Baka sinaniban na ng masamang espiritu ang kapatid niya. What's wrong with you? Bakit kanina ka pa nakangiti riyan na parang baliw? Tanong ni Blake sa kapatid na agad na pumunta sa harapan niya. Hey kuya, you like Ate Irene no? Napakunot ang noon niya. Hey you, what are you talking about? Just admit that you like her. Naka kung ano-ano naman ang sinasabi mo. Baka mamaya umabot na naman to kay la mommy ha? Kilala niya ang kapatid niya.
Kahit na mabait ito sa kanya at siyang pinakapaborito nito sa lahat ay sumbongera ito. Sinasabi ko lang totoo kung ano napapansin ko kanina. Ang bait mo kay Ate Irene. You're treating her so nicely. I mean, alam ko na mabait ka naman sa lahat. Pero sadyang ibang pakikitungo mo sa kanya. It felt different to her. Sabi nito na kumikinang pang mata. Hindi mo man aminin, alam ko na gusto mo siya. And I have good news for you. Tinanong ko siya kanina and she said na wala raw siyang boyfriend. Nag-break daw sila months ago. And it was a mutual decision. So may chance ka sa kanya. Gusto mo ba na tulungan kita sa kanya? Wala akong gusto sa kanya, okay? Stop romanticizing everything that you see. Ginisihan lamang siya ni Naomi. And pigs can fly. Hindi niya na lamang pinansin ng kapatid niya, ngunit maging siya ay napaisip kung gano'n na lamang ba siya ka-obvious na may gusto siya kay Irene. Aaminin ni Blake na tama naman talaga ang sinabi ng kapatid niya na may gusto siya sa dalagang si Irene. Sa ikli ng panahon na kanilang pinagsamahan at pagiging magkakalala ay napaibig na siya nito. At sa totoo nga niyan, ang pakiramdam ni Blake ay tila ba napakalalim ng nararamdaman niya para sa dalaga. Mas malalim pa kaysa sa dati niyang nararamdaman sa mga dati niyang mga naging kasintahan noon. He might already be in love with her. At ang malaman na wala pa rin palang boyfriend si Irene ay nagpaligaya sa puso niya. Maybe, kung mabibigyan siya ng pagkakataon at may chance siya sa dalaga. Ganun pa man, wala siyang lakas na loob para umamin kay Irene. Bukod sa nag-aalala siya na baka'y hindi maniwala sa kanyang dalaga dahil ilang araw pa lang naman silang magkakilala, ay alam niya rin ang dahilan kung bakit gustong mapalapit sa kanya ng dalaga. Alam niya kung ano ang gusto nito at yun ay hindi siya kundi ang kanyang azokarera. You want to get close to me para subukan akong kumpinsihin na ibenta sa inyong azokarera na pag-aari ko. Am I right? Tanong bigla sa kanya ni Blake habang magkatabi silang nakaupo sa isang malaking bato. Pinagmasdan nila ang pagbagsak ng tubig sa talon at hindi niya inaasahan nagbiglang tanong sa kanyang iyon ni Blake. Huh? Alam ko na interesado kayo sa azokarera dahil malaking tulong yan para sa inyong wine manufacturing. I was informed about that before. Kaya alam kong tunay na dahilan kung bakit nasa probinsya na ito kayo. Paliwanag ni Blake, kaya ang nagawa niya na lamang ay mapalunok ng mariin. Even before we've met, alam ko na kung anong sadya niyo ng mommy mo. Then, I don't have to pretend na pala dahil alam mo na. Sinubukan niya ng ituwid ang boses niya, ngunit nanginginig pa rin talaga. Ibibenta mo ba sa amin ang azokarera ninyo? Kung sa'yo, pwede kong ibigay ang buong azokarera. Kahit pa ang lahat-lahat ng mga lupain ko sa probinsyang ito. But on one condition. Ano naman yun? Mariin siyang napalunok nang ilapit ni Blake ang mukha sa kanya. Tumitig sa kanyang mga mata at nagsalita. Marry me. Ano? Mapapasayo ang buong azokarera at lahat ng pagmamayari ko kung pakakasalan mo ako. And once that happens, you can do whatever you want with my properties. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at gulong-gulo siya sa sinabi nito. Bakit mo na magugustuhin na ikasal sa akin? Hindi pa ba obvious? Dahil gusto kita. Gusto mo ako? Tumango ito. Yes, I like you. So much. Pero ilang linggo pa lang tayong magkakilala. Bakit gusto mo na agad akong pakasalan? Dahil hindi naman ako naniniwala na basehan ang haba ng panahon ng pagiging magkakilala at pagsasama para magmahalan, hindi ba? Inabot ni Blake ang kanyang muka at masuyong hinaplos ang pisngi niya. Yes, I've only known you for weeks. But deep down, alam ko na sa sarili ko na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi alam ni Irene kung ano ang dapat niyang isagot sa alok ni Blake dahil masyado siyang nabigla. Ilang linggo pa lamang silang magkakilala ay gusto na agad siya nitong pakasalan? Oo nga't aaminin ni Irene na sa maikling panahon na pagiging magkakilala nilang dalawa, sa maikling panahon nilang pinagsamahan ay natutunan niya rin naman itong mahalin. Ngunit nakahanda na nga ba siyang magpakasal?
Sa tingin ni Erin ay masyado pang maaga para doon. Pero ang puso niya ay tila handang-handa na para doon. Nakatulala lamang si Erin sa kisame habang nakahiga siya sa kanyang kama. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niyang sinabi sa kanya kanina ni Blake. Ang alok nito sa kanya. Hindi yun maalis sa isipan niya. Ma'am, may tanong po ako. Tanong ni Erin sa ina. Kasalukuyang nasa balkonahe sila at nagpapahangin. Ano yon, anak? Huminga siya ng lalalim bago nagsalita. What if... Paano kung may nakilala po ako? I mean ang kaibigan ko. Ilang linggo pa lamang po silang nagkakilala ngunit pareho na po sila ng nararamdaman. Alam niyo po yun, yung sa sobrang ikli ng panahon na magkakilala sila ay minahal na nilang isa't isa. Tapos, bigla na lang akong, ang kaibigan ko ng lalaking kakilala niya lang. Pero mahal niya na at gusto na magpakasal. Ano po kayang gagawin ko? Nung kaibigan ko. Hindi alam ni Erin na napapangiti na ang kanyang ina habang nagsasalita siya. Alam na ni Mariel kung sino man ang tinutukoy ng kanyang anak. Ang sarili lamang nito. Wala naman itong contact sa iba nitong mga kaibigan dahil nga sa walang signal sa lugar na ito. At si Blake lamang ang madalas itong kasama kaya alam niya na ang tinutukoy ni Erin ay ang sarili at ang binatang si Blake. Sa totoo lang ay hindi lubos akalain ni Mariel na magugustuhan ng dalawang isa't isa ng ganong kabilis. Ngayon ay ang pagpapakasal ng pinag-uusapan nilang dalawa. Ano bang nararamdaman ng kaibigan mo? Sa tingin mo ba ang lalaking yon ang gusto niya na makasama habang buhay? Agad at walang pag-aalinlangan na sumagot si Irene. Opo. Kahit marami na pong naging boyfriend ng kaibigan kong yun ay hindi niya po nakikita ang future niya na kasama ang naging boyfriend niya noon. Ngayon lang niya nakita ang kanyang sarili in the future na masaya at kasama ang lalaking ilang linggo niya pa lang na nakakasama. Napangiti naman si Mariel sa sinagot ng anak. Kung ganon, ay dapat sundin niya kung ano nga bang sinisigaw ng puso niya. Pero kailangan niyang pag-isipan ng mabuti kung ano man ang magiging desisyon niya. Kung tatanggapin niya ang alok na kasal ng lalaking mahal niya, dapat ay sigurado na siya kung yun nga ba talagang gusto niya at ang lalaking yon ang gusto niya na makasama habang buhay. At kung talagang mahal naman nilang isa't isa, ay wala namang masama kung ikakasal silang dalawa. Napaisip si Irene sa sinabi ng kanyang ina. Sigurado na siya sa kanyang sarili na si Blake na rin ang gusto niya na makasama habang buhay. Marami na siyang mga naging boyfriend noon. Ang iba pa sa mga naging boyfriend niya ay nagtagal din naman ng ilang buwan o hindi lalampas sa 2 taon. Ngunit wala na isa sa mga naging boyfriend niya noon ang nakitaan niya ng future na kasama niyang tatanda. Ngunit pagdating kay Blake, nakikita niya ang future niya sa mga mata nito. Nakikita ni Irene ang masaya nilang pagsasamang dalawa kasama ang kanilang mga magiging anak. Sigurado si Irene kung ano nga ba ang nilalaman ng puso niya. Ngunit ang haba ng panahon ng kanilang mga pagiging nagkakilala ang iniisip niya. Karamihan kasi sa mga kakilala niyang mga ikakasal at mag-asawa ay may ilang taon na naging magkasintahan muna bago sila ikasal. Pero hindi po ba masyadong maaga para sa ganong bagay? Ilang linggo pa lang po kasi silang magkakilala. Ngumiti ang kanyang ina. Anak, hindi naman basihan ang haba ng panahon na pagiging magkakilala ng 2 tao para sila ay magmahalan at piliin ang isa't isa na magkasama habang buhay. At isa pa, hindi naman kailangan na ikasal agad kayong dalawa. Pwede naman muna kayong maging engaged at paabutin ng ilang taon bago isunod ang kasal ninyo para mas makilala muna ninyo ang isa't isa. O kaya naman, ay pwede nyo naman na mas makilala ang bawat isa habang nagsasama kayo sa iisang bahay habang mag-asawa. Hindi naman lahat ng mag-asawa na matagal na magkakilala o magkasintahan bago kinakasal ay nagtatagal. Tingnan mo lang kami ng ama mo. 10 taon na kami naging magkasintahan. Pero 5 taon lamang kami ay naging mag-asawa na at tumanap na siya ng iba. At napatango si Irene. It took 10 years for her father to think that he wanted her mom to be his wife and be with her for the rest of his life. But despite that, he still cheated. Ngunit si Blake ay ilang linggo lamang gusto na agad siyang iharap sa altar. Naomi, nasan ang kuya mo?
Humahangos na tanong niya sa kapatid ni Blake nung nasa tapat na siya ng gate ng bahay ng mga ito at saktong nandoon din si Naomi. Bahagyang kumunot naman ang noon ni Naomi dahil sa pagtataka. Nasa loob ate, kasama niya ang fiancé niya. At si Irene naman ay natigilan ng dahil doon. Fiancé? Paano kasama niyang fiancé niya hindi ko pa naman tinatanggap ang alok niyang kasal. At ang gulat ay bumalot sa mukha ni Naomi. Inalok ka ni kuya ng kasal? Yes, niloloko niya lang ba ako? Nasasaktan si Irene isipin na baka pinaglalaroan lamang siya ni Blake. At ang totoo ay engaged na naman talaga pala ito sa iba. Habang heto siya, nakahanda ng sumagot ng oo sa alok nitong kasal. Hindi ate, agad na sinabi ni Naomi. Hindi ka niloloko ni kuya. Kung ganun, sino yung babae na kasama niya ngayon sa loob? Maluha-luha na siya. Hinawakan ni Naomi ang kanyang kamay at nagpaliwanag. Ang totoo kasi niyan, si kuya pinagkasundo ng kasal ng mga magulang namin sa anak ng business partner nila. Pero ayaw naman ni kuya sa ideya na yon dahil hindi naman niya daw mahal ang babaeng gusto nila para sa kanya. Ang mga parents kasi namin ay nag-aalala para kay kuya dahil 35 na siya pero hindi pa rin iniisip na magpakasal. Ngayong araw hindi namin inaasahan na darating ang mga magulang namin kasamang pamilya ng babae na ipinagkasundo nila ng kasal kay kuya. Para formal daw na ipakilala sila sa isa't isa at maging officially engaged. Kaya nga ako lumabas ng bahay dahil hindi ko rin gusto na ikasal si kuya sa iba. At hindi sa'yo na mahal niya. Pero ngayon na andito ka na, maaari kang pumasok sa loob at pigilan ang kagustuhan ng mga magulang namin. Our parents would understand kung ipapaliwanag yun ni kuya sa kanila na kayong ikakasal na dalawa. Tinanong ni Irene ang kanyang sarili kung kaya niya ba na pumasok sa loob ng bahay ng mga Stanford at pigilan ang kagustuhan ng mga magulang ni Blake. Ngunit hindi niya rin naman makakaya kung ikakasal sa ibang babae ang lalaking mahal niya. Buo ang loob na tumango siya kay Naomi at pumasok sa loob ng gate ng mga ito na ang tanging nasa isip lang ay pigilan na i-engage si Blake sa ibang babae. Go ate! Bawiin mo si kuya mula sa kanila! Panayang cheer ni Naomi sa kanya na nasa likuran niya. Ngunit noong saktong nasa tapat na sila ng wood front door ng bahay, ay sakto naman na bumukas ang pinto at nagkaharap silang dalawa ni Blake. Irene, what are you doing here? Nagtataka na tanong nito sa kanya. Where is she? Ha? Sino? Ang babaeng pakakasalan mo! Galit niyang sinabi. Nasa harapan ko. Sumama ang tingin niya dito. No, I mean yung babaeng napagkasundo na ikasal sa'yo. Ikaw din yon. Naguguluhan na siya. At mas lalo lamang na nadagdagan ang inis niya. Ano? Anak, sino yan? Oh, it's your daughter, Marielle. Masaya na sabi ng isang babae na sumulpot sa likuran ni Blake, kasabay ang asawa nito na kamukha ni Blake. At ang higit pang mas nagpagulat kay Irene ay ang makita ang ina na kasama ng mga ito. Matamis pang umiti sa kanyang ina sabay tinaas ang isang kamay para pasimpleng kumaway. Anong ibig sabihin nito? Gulong-gulo na tanong niya. Hinarap naman ni Blake ang magulang at nagsalita. Kakausapin ko lang po muna siya at ipapaliwanag sa kanyang lahat. Pumayag naman ang magulang ni Blake habang ang kanyang ina ay nag-peace sign sa kanya. Nandito sila ngayon sa garden dahil dito siya dinala ni Blake at gusto niya na marinig ang paliwanag nito. Kung bakit kasama ng mga ito ang mommy niya at tila wala naman doon ang babaeng gusto ng mga magulang ni Blake na ipakasal dito. Kahapon ko lang din nalaman mula sa parents ko na ikaw palang pinagkasundo nila na ipakasal sa akin. Pagsisimula ni Blake. Mag-isang taon na mula nang sabihin sa akin ng mga magulang ko na ipapakasal nila ako sa isang babae na hindi ko pa nakikita kahit isang beses. Pero dahil nga sa ayaw ko sa ganon at gusto ko na ang babaeng pakakasalin ko ay ang mahal ko, ilang beses akong tumanggi. Ipinaliwanag ko sa kanila na hindi yun ang gusto kong mangyari. I want to marry a woman that I will love hanggang sa nakilala kita. At first, yes, I was so annoyed with you dahil sa kaatehan at kasamaan ng ugali mo. Anak ka pa nang nagbabalak na bumili ng azucarera ko.
But then as days passed, I also realized na minamahal na rin pala kita. Sa ikli ng panahon ay minahal kita. At sinabi ko sa sarili ko na ikaw na ang babae na gusto kong makasama habang buhay. So I asked you to marry me. Ipanaliwanag ko sa magulang kong tungkol sa atin. Pumayag naman sila at pumunta sila dito para personal ako makausap. At doon ko nalaman na ikaw din palang babaeng pinagkasundo sa akin ng kasal. Hindi man makapaniwala si Irene, ngunit masaya siya na siya rin pala ang gusto ng mga magulang nito. Naaalala niya rin na minsang nabanggit sa kanya ng ina niya noon ang tungkol sa pagpapakasal niya raw sa anak ng ka-business partner nito, ngunit hindi niya naman yun pinagtuunan ng pansin dahil akala niya ay nagbibiro lamang ang kanyang ina. Hindi niya lubos akalain na seryoso pala ito. Gayunpaman ay masaya siya dahil ang lalaki na gusto nito para sa kanya ay ang gusto niya rin na makasama habang buhay. Inabot ni Blake ang kanyang muka at nilagay sa mainit nitong palad. So which means, sa akin ka talaga nakatadhana. At kahit anong gawin mo, ay wala kang magiging takas. Sa akin ka ikakasal at ako magiging asawa mo. Nangingilid ang luha sa mga mata ng ngumiti siya. Masaya ako na ako palang gusto ng mga magulang mo para sa'yo. Natakot ako kanina dahil akala ko huli na para sabihin ko sa'yo na tinatanggap ko ang alok mong kasal sa akin. Kinagat ni Blake ang ibabang labi para pigilan ang malawak niyang ngiti dahil sa sobrang saya sa mga naririnig. Ngunit ang mga mata nito ay kumikinang sa saya. So you accept my proposal? Marahan na tumango si Irene. Oo, pakakasalan kita. Mahal din kita at ikaw ang gusto kong makasama sa pagtanda. At hindi na pinigilan ni Blake ang ngiti niya. Oh, thank you, baby. Thank you so much. I love you so much. Pangako, magiging mabuting asawa ko sa'yo at hindi kita sasaktan. Pinugpok niya ng halik ang mukha ni Irene na mahinang napapatawa. Muling ikinulong ni Blake ang kanyang mukha sa mainit nitong palad at tumitig sa kanyang mga mata. Pangako, araw-araw kitang liligawan at araw-araw kong ipaparamdam sa'yo na hindi ka pwedeng magsisi na ako magiging asawa mo. I will love you for the rest of my life. Ngumiti si Irene at ipinikit ang kanyang mga mata nang ilapit ni Blake ang mukha sa kanya at inangkin ang kanyang mga labi. Sa halik na yon, binuhos nilang pagmamahal para sa isa't isa at sobrang saya sa mga turn of events. Sorry talaga, Ate Irene. Gusto ko lang naman makita kung anong magiging reaksyon mo kapag nalaman mo na ikakasal si Kuya sa iba. Sabi ni Naomi, nakasalukuyang nasa hapag silang lahat at ipinaliwanag na rin ng mga magulang ni Blake at mami niya ang lahat sa kanya. Ikaw naman kasi, Naomi, pinagtitripan mo pa ang kuya mo at mapapangasawa niya. Sa dami ng pwede mong sabihin sa kanya, yun pa. Kahit sino naman ay matatakot na marinig yun. Naiiling naman na sabi ng ina ni Blake. Sorry na talaga, ate. Sabi pa ulit ni Naomi. Ayos lang yun. Sagot niya naman na may ngiti. Nako, iha. Pasensya ka na talaga sa naginawa nitong bunso namin kanina. Sabi sa kanya ng ina ni Blake. At pasensya ka na kung hindi agad namin sinabi sa iyo ang tungkol sa kasal ninyong dalawa nitong si Blake. Ang gusto kasi sana namin ay makilala niyo muna ang isa't isa bago namin kayo ipakilala sa isa't isa. At masaya kami na bago niyo pa man malaman ang tungkol sa napagkasunduan na kasal, ay mahal niyo ng isa't isa at may plano na kayo na magpakasal. Oo nga, iha, sabi naman ng ama ni Blake. At masaya kami na magiging parte ka na ng aming pamilya. Matapos nga magkapaliwanagan at maklear ang understanding, ay sunod na nilang pinag-usapan ang tungkol sa magiging kasal na lang dalawa. Napagkasunduan nila ni Blake na maghihintay muna sila ng 2 taon bago ang kanilang kasal dahil mas gusto muna nilang i-enjoy ang pagiging engaged nila at maintindihan naman iyon ng mga magulang nila. Habang naghihintay sa kanilang magiging kasal, ay tumutulong si Irene sa kumpanya nila ng kanyang ina na sa tulong ng azucarera ni Blake ay naiwasan ang pagkalugi. Magmula nang ma-engage silang dalawa ni Blake ay laging abot langit ang saya ni Irene. Wala na halos siyang ibang mahiling habang nasa bisig siya ng lalaking kanyang mahal. Walang araw din kasi na hindi pinaparamdam sa kanya ni Blake na mahal siya nito. Araw-araw siya nitong nililigawan tulad ng pinangako nito noon sa kanya.
Araw-araw nitong pinapatunayan sa kanya na hindi siya nagkamali sa pagpili niya dito at pagpayag na magpakasal. Matapos nga ang 2 taon ay kinasal na silang dalawa. Ilang buwan lang din mula nang ikasal sila ay biniyayaan sila ng kambal na anak at parehong wala na silang ibang mahihiling pa. Mahal na mahal din kita, Irene Choi Stanford. Madamdamin na sabi sa kanya ni Blake habang yakap-yakap siya nito. Kasalukuyang nakahiga silang dalawa sa kama. Kakatapos lang nilang patulugin ang kanilang kambal na anak. Ngumiti siya at nag-angat ng tingin sa mga mata nito. Mahal na mahal din kita, Mr. Blake Stanford. Ngumiti si Blake at hinalikan siya sa noo. Let's have a date with our babies tomorrow? At mas luwawak naman ang ngiti niya. Sure! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!